Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Tumaas ang sulok ng mga labi nito. Ilang saglit muna ang lumipas bago ito nagsalita. Bakit nandito ka, Bianca? Wala rito si Matt. Malamig na sabi nito habang nakapikit pa rin. Kumunot ang noo niya. Bakit napasok si Matt sa usapan? Pumunta ako rito dahil natigilan siya nang dumilat si Syke. Natagpuan na lamang niya ang sariling nakatitig sa bilugang mga mata nito. Pare, mahirap ba talagang sabihin ng salitang gusto kita? Kasi kanina pa paligoy-ligoy yung dalawang yan pero alam ko namang iyon ang gusto nilang isigaw sa isa't isa. Nilingon niya si Gianni na nakatayo sa di kalayuan, katabi si Jerome. Mukhang kanina pa nakikinig ang mga ito sa usapan nila ni Syke, kung usapan mang matatawag yon. Nakita niya ang pagsimangot ni Syke ng balingan nito ang mga kaibigan. Ngumisi lang ang dalawa at nag-peace sign dito. Maya-maya pa ay tumunog ang cellphone niya. Si Matt ang tumatawag. Saglit silang nag-uusap at nang matapos na niya ang tawag ay nahagip ng tingin niya ang madilim na anyo ni Syke habang nakatingin sa cellphone niya. Nagulat siya nang kunin nito ang backpack sa tabi nito at tumayo. He glanced at her for a second at saka naglakad na patungo sa mga kaibigan nito. Bye, Bianca. Pagkasabi niyon, ay nauna na itong maglakad papunta sa kung saan. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Jerome at Gianni sa kanila ni Syke. Mababakas ang pagkalito sa mukha ng mga ito. Nagtatanong ang mga matang tinitignan siya nito, na sinagot lang niya ng tingin na nagsasabing, hindi ko alam. I did the right things, didn't I? Wala sa sariling napaupo si Syke sa isa sa wooden bench na nakakalat sa labas ng building nila. Walking away from Bianca seemed like a job that will take forever and a day. Sa bawat hakbang na tinatahak niya palayo rito, bumibigat ang kalooban niya. Alam niyang iyon ang nararapat na gawin. He can stick around and pretend it's okay, that it will be okay, that he will get used to having her around and seeing her with another guy. Pwede ko bang sabihin sa'yo na ang tanga mo? Wika ni Jerome. Bit-bit pa rin ito ang kahon ng cupcake na lately ay naging semi-obsession na nito. Katabi nito si Gianni at parehong napailing ang dalawa nang mag-angat siya ng tingin sa mga ito. Ano ba ang dapat na ginawa ko? Umupo ang dalawa sa tabi niya at inakbayan siya. Dapat pinakinggan mo kung anong sasabihin niya. Malay mo naman sabihin niyang mas gusto ka niya kaysa sa engineer na yon. Nag-iwas siya ng tingin. Ang Matt na yon, ang gusto ni Bianca, hindi ako. Pero I am just a friend to her, Jar. Ngumiti siya ng mapait. Siguro maaaring naging espesyal din siya kay Bianca, pero hindi kasing espesyal ni Matt. But you love her, Syke. Hayaan mo na lamang ba na mapunta siya sa iba? Bumuntong hininga siya. Dumaan sa isip niya ang kislap ng mga mata ni Bianca nang makita niya itong nakatitig kay Matt. Matamlay nang ngumiti siya. She's happy with him. Ano magagawa ko? She's happy with you too, giit ng kaibigan niya. But not as happy when she with that guy. Next time kapag ka nagkita kayo at naipit ka sa sitwasyon na hindi mo alam ang gagawin mo o sasabihin, halikan mo na lamang siya. Suhestyon ni Gianni. Kiss her. At magugustuhan niya yon, tugon niya. I think Gianni has a point. Kapag ka hinalikan mo siya, maalalaman mo kung anong nararamdaman niya. Lips don't lie, wika ni Jerome. Kumuha ito ng isang cupcake at iniabot sa kanya. Kinuha niya ang cupcake at isinubo yun.
Alam niyang matatagalan din bago siya makapagsalita dahil magpapalitan na naman ng love quotes ang dalawa na malamang ay nakuha ng mga ito sa mga kawawang babae na nagtsatsaga sa mga ito. Someone once told me that a kiss is the most convenient silent between two hearts. You don't have to say anything. All you need to do is kiss her back. A kiss in reply is a response to love. Nahalikan mo na siya. Nasabi mo pa sa kanya na mahal mo siya. Just don't use too much tongue. It might freak her. Freak her out. Wika ni Gianni. Binatukan nila ito ni Jerome. Nakasimangot na binalingan nila ito. Ano ba ang mali sa sinabi ko? Nagkatinginan sila ni Jerome at sabay na tumayo. Saan kayo pupunta? Lalayo sa malaswang kagaya mo. Ayaw naming mahawahan. Porke mas hot ako? Ganyan na kayo? Tumayo ito at pumagitna sa kanila ni Jerome. Ipinihawak nito ang kanyang gitara nito at umakbay sa kanilang dalawa. Come on guys! Let's spread hotness, not bad tripness. Baduy mo. Nasa house blessing ni Matt si Bianca kasama ang kapatid niya. Hindi nila kasama ang daddy niya dahil nasa Japan ito para sa isang convention. Last week ay umuwi ito galing Australia, pero pagkalipas ng 3 araw ay pumunta na ito sa Japan. Kararating lang nila pero nabobore na siya. Mula nang salubungin sila ni Matt kanina at nagpaalam ito na aasikasuhin nito ang ibang bisita, hindi na ito nakabalik. Dumaan sa mesa nilang ina nitong si Tita Minerva. Agad itong lumapit sa kanila at binati siya. Matt is right. You be grown up to be such a beautiful lady, Iha. Binalingan nito ang kuya niya. You too, Clyde. Such a good-looking man. Ngumiti ang kapatid niya. Thanks to our parents. Biro nito. Tumawa ang ginang. Totoo yan. You have a wonderful gene. I must say, masaya nagkamustahan ang kuya niya at si Tita Minerva. Siya naman ay unti-unti nang nabobor. Tita, si Matt po. Hindi napigilang tanong ni Bianca. Oh, I don't know Ihaw but I think he's with his stunning business partner right now. Tumaas ang isang kilay niya. Stunning? Babae ang business partner ni Matt? Nasagot ang mga tanong ni Bianca nang mula sa kung saan ay lumabas si Matt kasama ang isang babaeng kumikislap mula ulo hanggang paa. Nakasuot ito ng sequined black dress at nakalugay ang itim na buhok. Pwede itong gawing commercial model ng kahit na anong shampoo. Matamis din ang ngiti nito habang nakikipag-usap kay Matt. Maging si Matt ay kakaiba rin ang mga ngiti tuwing napapatingin sa babae. Nakita niya ang nag-aalangang tingin ni Kuya Clyde sa kanya. Tila inaalam nito kung okay lang siya. Pinilit niyang ngumiti. Nanatiling seryoso ang mukha ng kapatid niya. Halatang hindi ito naniniwala na okay siya. Tinawag ni Tita Minerva si Matt. Lumapit si Matt sa kanila. Nakaalalay ito kay Miss Sparkle na pura bang ingat na ingat rito. Ma? Hindi pa ba kayo pagod? Agad na tanong ni Matt. Nang pansamantala itong bumitaw sa kasama nito para halikan sa pisngi ang ina. Agad din naman itong bumalik sa piling ng babae at nang makita siya ay ngumiti ito sa kanya. Alexis, I would like you to meet my childhood friend, Clyde, and of course Bianca, the sister I never had. The sister I never had? Lahat na lang ba ng lalaking nagugustuhan ko? Isang nakababatang kapatid ang tingin sa akin? Pagmamaktol ni Bianca. Pagkatapos ipakilala ni Matt sa kanila si Alexis at marinig mula rito na isang nakababatang kapatid lang pala siya rito, ay nagpaalam siya sa kapatid niya na magpapahangin lang siya sa labas. Masyado siyang nalunod sa pag-iisip, kaya hindi niya namalayang medyo napalayo na pala siya ng bahay ni Matt.
Natagpuan na lamang niya ang sarili na nasa playground ng subdivision. Lumapit siya sa swing at umupo roon. Tumingala siya sa kalawakan at napapikit ng maramdaman niya ang pagdampi ng malamig na simoy ng hangin sa balat niya. Hindi niya alam kung nasasaktan siya dahil may gustong ibasimat o nasasaktan siya dahil muli na namang ang akala niya. She actually thought that she was special to him. Yung tipong special na may halong mali siya at sandamakmak na pagnanasa. Kung bakit naman kasi palagi itong sumasama sa kanya. Nagyayaya na lumabas at may nalalaman pang sorpresa at white rose nang dumating ito. Yung pala, little sister material lang siya para dito. Alam niyang natural ang paglalambing ni Matt. Pero parang lumagpas naman kasi sa safe zone ang ginawa nitong paglalambing sa kanya. Naiinis si Bianca sa kanyang sarili. Hindi ba talaga kailanman magiging tama ang instinct niya? Hindi ba talaga niya masasabi kung kailan siya gusto at hindi ng isang lalaki? Sana kasi mas nagiging sensitive ang mga lalaki. Kung ayaw ng mga ito na mag-amuse sa mga babae, huwag umasta ang mga ito na sweet o aasa na hindi mabibigyan ng mali siya. Dapat talaga may batas sa sinusunod kaugnay sa ipinapakitang sweetness ng mga tao sa isa't isa. Sana ay nabawasan ang mga nasasaktan dahil sa maling akala na mga kagaya niya. Nakasimangot ka na naman. Napaangat ng tingin si Bianca. Nakita niya si Syke na nakatayo sa di kalayuan. He was wearing a black cardigan over a red v-neck shirt, knee-length, khaki short, and an unreadable expression on his face. Naglalakad-lakad ito nang makita kita. Sinabi nito, "Naglalakad-lakad ako na makita kita." Sabi nito. Naglakad ito palapit sa kanya. Syke, ngumiti ito ng matamlay. "What is about your voice that make my name sound so good? It always amaze me when I don't flinch at the sound of my name just because you are the one saying it." Gusto niyang lumapit ito sa kanya at yakapin siya. Gusto niyang sabihin dito na magiging okay ang lahat dahil nandun ito para sa kanya. At sigurado siyang kapag ginawa nito ang mga yon, talagang magiging okay siya. Because he had been her sunrise. Bakit ganon? Bakit lahat kayo? Isang nakababatang kapatid ang tingin sa akin. May invisible na gatas ba sa mga labi ko? At mukha akong bata sa paningin ninyong lahat? I may act childish at times pero talagang dalaga na ako. Hindi ba masyadong halata yun? Halata ang pagkabigla ni Syke sa mga sinabi niya. Ibinuka nito ang bibig pero tila hindi nito alam ang sasabihin. Bumuntong hininga na lamang ito at lumapit sa kanya. Lumuhod ito at hinawakan ang kamay niya. "Tell me what happened." Ikinwento niya rito ang nangyari. Tahimik na nakinig ito sa mga sinabi niya, pero nakita niya ang pagdaan ng sakit sa mga mata nito. It was as if he was feeling the same pain, but his eyes reflected something else other than pain. Nakita rin niya ang lungkot at pagsisisi sa mga yon. Pero, para saan ang pagsisisi? Sino ba kasi ang nag-imbento ng mga salitang action speak louder than words? Dahil sa sobrang paniniwala ko sa mga salitang yon, heto ko, 2 beses nang nabigo. At 2 beses nang nabigo. Hinarap niya ito at napabuntong hininga. "Remember that night? Nung sinabi mong gusto mo kong halikan?" Tumango ito. "Ang akala ko magtatapat ka sa akin. Ang akala ko sasabihin mo na gusto mo rin ako. Dahil ako, pakiramdam ko gusto kita ng mga panahong yun eh. But you said, I said the most stupid things a stupid guy could ever say." Hinaplos nito ng marahan ang pisngi niya. "I didn't mean to be the world's
Worst coward, Bianca. I was just unsure. Yumuko ito. I'm sorry for hurting you. Maniwala ka. Ayokong gawin yun sa'yo. Naiintindihan mo ba ako? Psych, I really wanted to kiss you at that time. Kahit ngayon. Gustong gusto ko itang halikan. And I bet I would still want to do it every day for the rest of my life. But you want to kiss every girl too, right? Umiling ito. That was a lie. A lie? Inilapit nito ang kamay niya sa mga labi nito at kinintalan yon ng magaang halik. Pagkatapos ay tinignan siya nito sa mga mata. Ilang sandaling naghinang ang mga mata nila. Tanging ang katahimikan lamang ng gabi ang nagbibigay daan para marinig nila ang isinisigaw ng kanilang mga puso. Maya-maya ay naramdaman nila ang pagpatak ng ulan at unti-unting pagbuhos niyon. Wala sa kanila ang tumakbo at naghanap ng masisilungan. They both wanted to be there, under the rain, kasama ang isa't isa. Naramdaman niya ang kamay ni Syke mula sa pisngi niya patungong sa mga labi niya. Tumindig ang mga balahibo niya. Ngumiti ito. I never had the chance to kiss anyone under the pouring rain. People say it's romantic. I've never kissed anyone before, so I never know. Inilapit nito ang mukha nito sa mukha niya. Otomatikong napapikit ito. Hinalikan nito ng masuyo ang noo niya. Pagkatapos ay bumaba ang mga labi nito sa ilong niya hanggang sa isang pisngi niya. He gave a butterfly kisses all over her face while his hand traveled down at the back of her dress and tickled her spine. They stayed that way for a couple of minutes hanggang sa maramdaman niya na binuhat siya nito mula sa swing at iniupo sa kandungan nito. Ilang saglit nitong pinagmasdan ang mukha niya. Nang makontento ito, ay muli nitong ginawaran ng magagaang halik ang mukha niya. So, this night is all about butterfly kisses, ha? Wika ni Bianca. Tumawa si Syke. He stopped kissing her and went back to staring at her. Inipit nito ang makalat na mga buhok niya at saka isang mapanuksong ngiti ang lumarawan sa mukha nito. Nagtatampo na ba ang mga labi mo? Misungit? Nakangiting tanong nito. Lumabi siya. Bakit hindi ang mga labi ko ang tanungin mo? Lumuwang ang ngiti nito. Will your lips respond? She matched his smile. We'll see. He gave her a smirk and gently brushed her upper lip with his thumb. Her lips parted in anticipation. Nang unti-unti nang bumababa ang mga labi nito, patungo sa mga labi niya, ay napalunok siya. Kinakabahan siya at na-excite na hindi niya alam. This will be her first kiss. She imagined her first kiss to be different, in a different situation, and with a different guy. Pero, natigil ang kakayahan niyang mag-isip ng maramdaman niya ang mga labi nito na inaangkin ang mga labi niya. Parang biglang sumabog ang lahat ng bagay sa isip niya at walang matinong salita na natira. Ang lahat ng atensyon niya ay napako sa tagpong iyon. Sa pagtatagpo ng mga labi nila, nakakaliyo, nakakapanghina, at nakakawalan ng hininga. Iyon ang ilan sa sensasyong dala ng maingat na paggalaw ng mga labi nito sa ritmo na tila sumusunod din ang mga labi niya. I have a million words in my mind right now, but I guess we have a lot of time to sort them out in the coming days. Wika nito ng pansamantala nitong tumigil sa paghalik sa kanya. Ngunit ang mga labi nito ay halos nakadikit pa rin sa mga labi niya. At ang patak ng ulan ang tanging namamagitan sa mga hininga nila. Mahal kita, Bianca. Hinagka nito ang ilong niya. Mahal na mahal. At muli ay sinakop
ng masarap na mga labi nito ang pinagpalang mga labi niya. Nang matapos ang halik na yon, ay pareho silang naghahabol ng hininga. Napasandal siya sa dibdib nito. Niyakap siya nito. Pasado na ba ang kissing skills ko para ma-qualify bilang boyfriend mo? Maya-maya ay tanong ni Syke. Ipinatong niya ang kanyang baba sa balikat nito at sinalubong ang tingin nito. Depende. Tumaas ang isang kilay nito. Depende saan? Sa ibang skills ko? Natawa ito nang hampasin niya ang dibdib nito. Kapag kakunwan, ay marahan itong hinaplos ang mukha niya at ginawaran ng magaan na halik ang noo niya. If I made you my first boyfriend, will you make me your last girlfriend? Tanong niya. Tinignan siya ni Syke. Hindi niya mabasa ang iniisip nito, kaya kagat ang ibabang labi na napayuko siya. Bigla tuloy siyang nahiya. You're blushing, komento nito. Ibinaon niya ang mukha sa braso nito. Di kaya, tanggi niya. Hinawakan nito ang mga balikat niya at pinaharap siya. Hindi niya alam kung ano ang nakikita nito sa mukha niya at tila kumikislap ang mga mata nito at naaaliw na napatingin sa kanya. You are really cute, aren't you? Yung tipong kahit nagtataray ka na, ang lambing pa ring pakinggan ng boses mo. Pinisil nito ang ilong niya. Hindi ko pa naririnig na sinabihan mo ko ng I love you. Nagusot ang ilong niya. Kailangan pa ba yun? Tumango ito. Lahat ng tao gustong marinig ang mga salitang I love you. Dahil kahit sabihin pa lang nila, a kiss can hear the heart unspoken word. Iba pa rin ang dulot ng saya ng tatlong salitang yun. Ngumiti siya at hinaplos ang pisngi nito gamit ang likod ng palad. Tama si kuya. Hindi ko dapat ikinukulong ang sarili ko sa mundong alam kong I should go out and explore with every possibility. Hindi ko ginawa yon. Siguro labis akong nasasaktan at nagluluksa ngayon dahil ang akala ko, si Matang mahal mo. Ngayon ko na-realize na hindi ko naman talaga siya mahal. I mean, siguro humanga lang ako sa kanya dahil maliban sa kapatid at mga pinsan ko siya lang naman ang lalaking naging malapit sa akin eh. And I made myself believe that I love him. Buti na lang, feeling close ka sa akin noon kaya naging magkaibigan tayo. I like your speech. But I haven't heard you say "in" yet. Pinaikot niya ang mga mata. Saka natawa. I love you, Syke. Ngumiti ito. I love you too, Bianca. Kinuha nito ang kamay niya na nasa mga pisngi nito at ginawaran ng halik. And about making you my last girlfriend, kinabahan siya. Will he tell her that he can promise her that? Na hindi nila hawak ang kapalaran. I've never had an official girlfriend, so technically, you will be my first two, sabi nito. Idinikit nito ang noo sa noo niya. Let's make a deal. Anong deal? Ipangako natin sa isa't isa na kahit anong mangyari, we will do our best to make this relationship work until we finally reach the point when we can truly say that we're each other last. Hinagkan siya nito nang magaan sa mga labi. I only want to spend this lifetime with you, Bianca. Hindi na niya napigilan ang pagbuhos ng damdamin niya. Napayakap siya sa binata at gumanti rin siya ng yakap sa kanya. Sa gitna ng yakapan nila ay tumunog ang cellphone. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili bago niya sinagot ang tawag ni Kuya Clyde. Please, tell me that you are okay. Narinig niyang sabi nito. Napangiti siya at napabaling kay Syke. I'm more than okay. Okay lang ako, kuya. Really? Yeah. Nasaan ka? Nasa piling ng lalaking mahal ko. What? Bulalas nito sa kabilang linya.
Natawa siya. I'm with Sai, kuya. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito sa kabilang linya. She could only imagine her brother's knotted forehead. The last time you went missing, you became friend with Sai. Don't tell me this time. Kami na ni Sai, kuya. Pag-amin niya. If it was any other guy, pagagalitan talaga kita. Pasalamat ka't may tiwala ako sa kaluykoy na yan, ha. Saka, narinig na lamang niya ang kanyang kuya na parang masaya. Cupid said, be happy for you both. She relayed the message to Sai. Kinuha nito ang cellphone niya and he put it on loudspeaker. I'll take care of your sister, Clyde. Dapat lang. Kapag ka niloko mo si Bianca, itatakwil kita sa pamilya. Narinig niyang banta ni Kuya Cupid. I think they are going to kiss in a while. Should we hang up now? Narinig niyang bulong ni Clyde kay Kuya Cupid. Natawa sila. Narinig namin yun. Whatever, I'll hang up. Enjoy your first kiss. This will be the third. What the? Hayaan mo na. Naghahalikan lang naman eh. Kahit na. Habang abala sa pagpapalitan ng salita ang mga kapatid nila, ay inabala din nila ang mga sarili sa mga labi ng isa't isa. At dito na po natatapos ang huling kwento. Thank you po for watching and God bless all.